uh, canon or na ating Biblia, ang salita ng Diyos. Sundan niyo po ko sa inyong mga mata. Babasahin ko po ito mula sa English Standard Version. Pagkatapos po nito, tayo ay mananalangin para po sa pagpapala ng ating Diyos. Again, Genesis chapter 35 verses 1 to 15. Kapag wala pong hawak na Biblia ang inyong katabi, ibahagi niyo po ang inyong hawak at sa biyaya ng Diyos ay inyo pong hikayatin na sumama sa pagbasa ng banal na salita ng ating Diyos. So muli po, Genesis 35 verses 1 to 15. Ito po ang salita ng Diyos. God said to Jacob, "Arise, go up to Bethel and dwell there. Make an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau." So Jacob said to his household and to all who were with him, "Put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go up to Bethel so that I may make there an altar to the God who answers me in the day of my distress and has been with me wherever I have gone." So they gave to Jacob all the foreign gods that they had and the rings that were in their ears. Jacob hid them under the terebinth tree that was near Shechem. And as they journeyed, a terror from God fell upon the cities that were around them, so that they did not pursue the sons of Jacob. And Jacob came to Luz, that is Bethel, which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him. And there he built an altar and called the place El Bethel, because there God had revealed himself to him when he fled from his brother. And Deborah, Rebekah's nurse, died, and she was buried under an oak below Bethel. So he called its name Allon Bakuth. God appeared to Jacob again when he came from Padan Aram and blessed him. And God said to him, "Your name is Jacob. No longer shall your name be called Jacob, but Israel shall be your name." So he called his name Israel. And God said to him, "I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body. The land that I gave to Abraham and Isaac I will give to you, and I will give the land to your offspring after you." Then God went up from him in the place where he had spoken with him, and Jacob set up a pillar in the place where he had spoken with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it and poured oil on it. So Jacob called the name of the place where God had spoken with him, Bethel. Ito po ang salita ng Diyos, ating tanggapin sa ating puso't isipan na may buong pagsamba at pagdadakila sa ating banal na Diyos. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, maraming salamat sa patuloy pong pribilehiyong pinagkakalam sa amin na hindi lamang mabasa o marinig ang iyong salita, kundi may pagkaloob din sa amin ang kapahayagan nito na nakasentro sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo, ang ultimate fulfillment ng iyong pangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa bayan ng Israel, sa kabuuan ng iyong iglesia, o aming Diyos, sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo Jesus na siyang Panginoon tagapagligtas. Dalangin namin na nawa, bigyan niyo po kami ng karunungan na maunawaan ang iyong salita, hindi lamang sa aming isip, kundi ito po ay maitanim din sa aming mga puso. At wala kaming ibang maging response, kundi gratitude. Gratitude shown in our worship, in our service, in our trust in you. Because once again, our minds and our hearts will be refreshed with our true and only comfort, the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. Lord, we entrust you buong oras pong ito, nawa malinaw at matapat na may pahayag sa bawat isa ang iyong salita. Kaya naman, Panginoon, dalangin po ng iyong lingkod na lahat ng weaknesses and shortcomings
Ito po nawa ay ma-overrule ng yung sufficient na biyaya. Nang sa gayon, maituon muli ang aming mga mata kay Kristo Jesus, na maluwalhating nakaupo sa iyong kanang kamay, o aming Diyos, na patuloy po nananalangin para sa amin. Dalangin namin ang maliwanag at makapangyarihang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Nang sa gayon, sa kapahayagan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, tunay na pagliligtas ang siyang dumaloy sa lugar na ito. At ang iyong mga anak ay patuloy pong mapalakas at mapatatag sa pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, at amin pong pinanghahawakan ang iyong mapagpalang pagkilos sa aming mga buhay. Maluwalhati ka, Panginoon. Salamat po, o aming Ama. Ito po aming dalangin sa ngalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang title po nating sermon ngayong umaga ay mula rin po sa ating pong passage na binasa, to the God who answers me. Again, title po ng ating sermon this morning ay To the God who answers me. At hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Akin pong directly ihahatid sa inyo ang ating dalangin na tanggapin natin sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng ating Diyos. Ang minamahal na mga kapatid, bilang mga minamahal na anak sa pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, ating tuparin na may pasasalamat ang ating mga alay sa Diyos, sapagkat siya ay hindi nakakalimot na tayo'y dinggin at kailanman hindi siya nabibigo na tayo ay itaguyod sa kanyang mga pangako sa atin upang tayo ay manahan sa kanyang kalagitnaan magpakailanman. Hindi lamang sa oras na ito, kundi maging sa bagong kalangit at bagong mundo na hatid ng ating Panginoon sa Kristo. As dearly beloved children, through our Savior Lord Jesus Christ, let us fulfill our vows of thanksgiving unto God, who never forgets to hear us and never fails to keep us in His covenant promises for us to dwell in His house forever. Again, as dearly beloved children, through our Savior Lord Jesus Christ, let us fulfill our vows of thanksgiving unto God, who never forgets to hear us and never fails to keep us in His covenant promises for us to dwell in His house forever. Sa ating pong passage this morning, ating pong matutunghayan kung paanong pinaalala ng Diyos kay Jacob yung kanyang dinanalangin sa Diyos nung siya ay nasa panahon ng matinding pagsubok, at tinupad ng Diyos ang kanyang dalangin. Kaya naman nararapat lamang bilang pagkilala na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong pasasalamat na tuparin yung kanya naging dalangin at vow bilang patotoo na walang ibang dapat kilalanin na Diyos kundi si Yahweh lamang, na siyang patuloy na tumutupad ng kanyang mga pangako sa kanyang mga anak. Kaya ngayong umaga, tingnan natin mga kapatid. Sa Genesis 35 verses 1 to 15, meron tatlong bahagi dito na ating pong pagbubulay-bulayan. Una, sa verses 1 to 4, we will see that solemn preparation. Hindi lamang ni Jacob, kundi lahat na belonging to his household. Solemn preparation in verses 1 to 4. Second, that steadfast protection, o yung patuloy o tapat na pag-iingat ng Diyos. Makita po natin sa verses 5 to 8. And third and last, sa verses 9 to 15, that sacred promise na muli pinahayag ng Diyos kay Jacob at mapangahawakan natin na siyang parehas na pangako na katuparan niya walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya atin pong na-enjoy ang lahat ng benefits nito
Kaya walang dahilan para tayo ay mag-hesitate o tayo tumalikod sa ating mga vows of thanksgiving sa ating Diyos na kailanman hindi nagkulang sa atin. So again, for our first point, that solemn preparation, verses 1 to 4. Second, steadfast protection, verses 5 to 8. Third and last, sacred promise, verses 9 to 15. Let's begin expounding our first point. Again, solemn preparation. Para saan yung solemn preparation na ito? Balikan natin yung verse 1. Nangusap muli ang Diyos kay Jacob. Gaya natin binasa, ito yung sinasabi, tumindig ka, pumunta ka sa Bethel, doon ka manahan. Magtayo ka ng dambana doon para sa Diyos na nagpakita sa iyo nung ikaw ay tumakas mula sa iyong kapatid. And sino yung kapatid na yun? Si Iso, na walang ibang gustong gawin kundi siya ay patayin dahil sa pandaraya na kanyang ginawa laban sa kanya. Itong passage na ito mga kapatid, Genesis 35 verses 1 to 15, masasabi natin na this serves as a bookend dun sa journey ni Jacob to Haran. And then mula sa Haran, dahil tumakas siya kay Iso, siya ay napunta sa Haran, at dahil sa saring paghihirap, hindi lamang kasalanan ni Laban, kundi maging kasalanan niya rin, pagkukulang niya, saring paghihirap sa Haran, kaya siya ay umalis na rin Haran at pabalik sa Bethel. Yun yung dahilan kung bakit siya ay makababalik na sa Bethel, dahil inutos ng Diyos sa kanya na gawin ang bagay niyon. And let us not forget, kaya merong utos ang Diyos na bumalik si Jacob sa Bethel ay dahil siya'y nanalagi sa Shechem. Malala nyo nakarang linggo, ito'y binahagi sa atin ni Elder Alvin, tama na? Ano ba nangyari sa Shechem? Kalunos-lunos yung nangyari sa Shechem kung saan pinili ni Jacob na mag-stay. Mamaya, i-remind natin ng bawat isa ano ba nangyari dito. No? Pero tandaan natin, yung Genesis 28 verses 18 to 22, yun yung pasimula. Yun yung sinasabi natin Panginoon Kristo dito. Naalala mo yung sinabi mo? No, ako ay nagpakita sa iyo, ikaw aking pinangakuan, tinaguyod, iningatan. Yun yung sinabi mo noong Genesis 28, 18 to 22. Of course, di sinabi ng Panginoon, Genesis 28, 18 to 22, no? Pero, yun naganap doon sa nababasa natin sa Genesis 28, 18 to 22. Bakit? Alam nyo, walang nakasulat sa Bible yung exact na number of years that Jacob dwelt in Shechem. Wala. Pero probably mga 10 to 12 years ang itinagal. 10 to 12 years probably yung itinagal ni Jacob sa Shechem. Pagkatapos siyang umalis ng Haran. Hindi lang din yun, bumili pa siya ng property doon, hindi ba? Nalala nyo? Genesis 33, 34. At kaya natin masasabing 10 to 12 years probably yung itinagal ng pananalagi ni Jacob sa Shechem ay dahil nung tumating siya roon, si Dina ay probably 5 to 8 years old. Sabi natin 4 to 8. Or 6 to 9. At yung kalunos-lunos na nangyari na nakita natin sa Genesis 34, masasabi natin si Dina ay nasa marriageable age na. So kung siya ay 5, sabihin na natin 12 years, or sabihin natin 13, o kahit pa 15. Para dumating doon sa point na si Dina ay nasa marriageable age. So hindi natin alam yung eksaktong bilang ng mga taon. But one thing we know, dahil sa mga detalye na nakalagay sa Biblia, ay hindi staycation ang ginawa ni Jacob sa Shechem. No. Kahit medyo anachronistic yung term. Kundi Jacob chose to stay in Shechem. And in staying in Shechem, we may say that Jacob forgot what he vowed to God, beginning in Genesis 28 verses 18 to 22. Kaya, ang Diyos na hindi nakakalimot, ipinaalala kay Jacob yung kanyang vow. At yung dahilan kung bakit Jacob made that vow unto God. Mga kapatid,
kaya ito ginagawa ng Diyos o ginawa ng Diyos for Jacob ay para i-prepare siya sa pagpapatuloy ng fulfillment ng pangako sa kanya. And that is to bring him back to the land of Canaan. The land that was promised to his father Abraham and to his father Isaac. And malinaw sinasabi ng Diyos, His promise will never be frustrated. It shall come to pass. Yeah, dito mga kapatid, maraming pinalala ang Diyos kay Jacob. Pero maliwanag sinasabi ng verse 1, bumalik ka doon sa lugar na sinabi mo, ikay magtatayo ng dambana bilang pasasalamat sa akin. Lahat ito ay pinagkalakip-lakip ng Diyos. Para saan? To prepare Jacob to go back to the land of promise. Dahil sa katapatan ng Diyos. Huwag natin kalimutan, samot-sari yung mga bagay na hinarap ni Jacob. No, kailangan siyang umalis. Lisanin ang kanyang pamilya, maging alipin into a foreign land. And hindi naging madali ang kanyang pag-alis sa kanyang pagkaka-enslave sa foreign land na yon at sa kanyang pagbabalik. Nakita natin yung danger na kailangan niyang kaharapin dahil sa galit ng kanyang kapatid. Pero lahat ng yun ay sinulusyon ng Panginoon. Sa kabila noon, nakalimutan ni Jacob what he said to God as his vow of thanksgiving to him. So this is high time for Jacob to be reminded what he has promised to the Lord in the past, so that God's promise will continue to be fulfilled in him. Mga kapatid, huwag na tayong lumayo. Hindi na mabibilang yung mga sinabi natin sa Lord, no? As I'm always fond to say, Lord, this is it. Lord, ito na po. Pag nakuha ko tong trabaho na to, Lord, tuloy-tuloy na to. Diba? Lord, talagang makamit ko lang ang kanyang matamis na oo. Talagang walang makapagpipigil sa akin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Mga ganun no? Pero anong madalas, kung hindi man lagi, anong nangyayari sa atin? Pag dumating na yung ating inihiling, nakakalimutan na natin. Hindi lang yung mga sinabi natin sa Diyos, kundi nakakalimutan din natin yan Diyos mismo. And no wonder, it seems that we are blindly groping in the dark, not knowing the direction that we have to take. Bakit? We forget. We forget who God is. We forget what He has done for us. Hence, we forget what God has promised unto us, that which He will continue to do for us until the day of redemption. Kaya mga kapatid, tanggapin niyo yung katotohanan, yung rebuke na ito para sa ating lahat. The only way for us to be ready for the future is to be reminded of the past. Hindi ba? The only way for us to be prepared for the future is to be reminded of the past. Now, of course, this does not contradict yung sinasabi ni Apostol Pablo na one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what lies ahead. Hindi yun ito kinokontradict. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang tanging pamamaraan lamang para makatingin tayo ng diretso sa hinaharap, anong hinaharap na yun? Yung katuparan ng mga pangako ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay alalahanin natin. Huwag nating kalimutan. Huwag nating talikuran. Kung sino ang Diyos at kung ano kanyang ginawa para sa atin. Alang-alang kay Kristo Jesus. Ang problema, we all hold PhD in forgetfulness. Isn't it? We forget. Hence, we falter. Kaya makikita natin kung paano totoo ito kay Jacob. Siyang tunay naman at totoo para sa atin. Pero kagandahan doon, ang Diyos hindi lang utos ng utos. No. Huwag kayong tumingin sa mga tatay at nanay. Ang Diyos hindi lang utos ng utos sa atin. Binibigay niya sa atin not only
the reason, but also the resources that we may obey His command. Kaya nga, far from trusting our own selves, far from placing ultimate confidence in ourselves, the Word of God reminds us that God does not only issue the command, but He gives us everything that we need, that we may obey, not with grumbling in our hearts, but with gratitude. Bakit? Being reminded of God's faithfulness to us. Kaya makikita natin dito sa verse 2 pa lang tayo. Ano sabi? Ano naging tugon ni Jacob? Solemn preparation. Basahin natin. Ano sabi ni Jacob? Sinabi niya sa lahat ng belonging to his household. Ano ibig sabihin? Mga anak. Yung mga anak niya. Sino to mga to? Yung mga sumuway sa kanyang utos at nag-cause na matinding dishonor sa kanyang pangalan dahil sa kanyang ginawa doon sa Genesis 34. Mamaya, i-emphasize pa natin ito. Kanilang mga asawa, kanilang mga servants. Ano sabi ni Jacob? Bilang pagsunod sa utos ng Diyos sa kanya, put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garments. Ito yung solemn preparation. Sa pagsunod sa Diyos, merong marubdob na paghahanda, taus-pusong paghahanda. Ano yun? To see to it that we do not place our trust or confidence in false gods that can do nothing unto us and for us. Ang problema, when we forget the gospel, we keep on resurrecting these false gods. And not only that, we fabricate false gods, idols in our minds. Kaya nga nakalulungkot isipin. Gaya na sinabi natin, probably 10 to 12 years na nanalagi si Jacob sa Shechem at lahat ng kanyang household. Most probably in 10 or 12 years, Jacob did not give this admonition to them. Sa 10 o 12 taon. It took him probably 10 to 12 years to give this solemn rebuke sa kanyang buong household. Kasama dito yung kanyang asawa. Naalala niyo? Di ba ninakaw ni Rachel yung mga household gods ng kanyang tatay na si Laban? And saan napunta yun? She probably kept those in their household. Hindi lang din yun. Yung kanyang mga anak. At ito pa, tandaan nyo yung nangyari sa Genesis 34. Di ba? Pagkatapos nilang isakatuparan yung kanilang plano na paghihiganti, kasama doon yung paglulut. Kahit pa nga doon sa mga corpses, doon sa kanilang mga pinatay. Ano kanilang mga nilut? Mga bagay na precious sa mga Shechemites at kasama doon yung mga Diyos-Diyosan, amulets. Kaya nga nakalagay dito, pati yung mga singsing na ginawa nilang earrings. Ano sabi ni Jacob? Tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo yung mga Diyos-Diyosan na yan, foreign gods. Put away, get rid of. Bakit? Idolatry. Alam niyo sa panahon na ngayon na napakadali magsabi ng idol. Diba? Meron tayong idol yung sa kwento, siya palagi talaga yung being hit by the girls, no? Kaya idol. Pero of course, hindi yun yung context ng idol na sinasabi natin dito. Yung idol na to ay yung mga gawa-gawang Diyos-Diyosan wika. Anong sabi? Tanggalin yan. Malinis kayo mula sa mga idolatry na ito. Bakit? Ang idolatry, pakinggan nyo mabuti idolatry is choosing to trust the false gods that you made with your vain and vile imagination instead of the only one true God who made the heavens and the earth. Again, idolatry is choosing to trust the false gods that you made out of your vain and vile imagination instead
of trusting the only one true God who made the heavens and the earth. Bibigyan natin tanong, sinong idol mo? Diba? Nandito yung idol na sinasabi natin, paborito mo, inahanga mo. Ang tamang tanong ito, ano-ano ang mga idols mo? What are your idols? The false gods that you erect before you. And to whom you foolishly choose to place your trust. Yan sinasabi dito ni Jacob, papasok na tayo sa land of promise. Hindi po pwede na meron tayong mga foreign gods. Bakit? Yung paggamit ng word na foreign, it tells us na maliwanag na exclusively si Jacob at ang kanyang buong household ay dapat exclusively belonging to God alone. To Yahweh, the God of his fathers, Abraham and Isaac. Nasa pagpapatuloy, hindi lang maalis itong mga idols na to, false gods. Anong sabi? Purify yourselves and change your garments. Bakit? Napakabigat na nangyari sa household ni Jacob sa Shechem. Actually, hindi yung defilement ni Dinah yung problema dito. Bakit? Dinah was a victim. And it is injustice unto Dinah para sabihin na yung problema, yung defilement ni Dinah. Hindi. Ang defilement na meron yung household ni Jacob ay yung pagkakaroon ng foreign god sa kanilang household at yung murder and looting na kanilang ginawa. Maging dun sa mga patay, na kanilang mga pinatay when they chose to take into their own hands the vengeance for their sister. Yan sabi dito ni Jacob, alinsunod sa utos ng Diyos. Alisin niyo yung mga Diyos-Diyosa na yan. Isa lang ang Diyos na tunay. Purify yourselves. Palitan niyo yung mga damit. Itong outward washing of themselves and change of their garments ay visible sign of their inward repentance before God. Ang ibig sabihin nun ay hindi lang kuha ka ng damit na bago, kuha ka ng tubig, malinis, kundi by speaking or by the use of these external or outward things, ang pinupoint doon inwardly. Ang sinasabi ni Jacob, hindi tama na magpatuloy tayo dito. Ang kilalanin lang natin yung nag-iisang Diyos na kailanman hindi naging tapat. Ay kailanman hindi nagkulang sa katapatan sa atin. Kaya sabi dito ni Jacob sa verse 3, no? Gawin niyo yan, gawin natin ito. Tayo ay titindig, babalik sa Bethel, nang sa gawin matupad yung aking pinangakong pasasalamat sa Diyos. Bakit? Sino yung Diyos na yun? The God who answers me. To the God who answers me in the day of my distress. And because of that, he is assured that God has been with him wherever he has gone. We are reminded of this hymn that we are fond to sing. Diba? Yung, oh, what grace we often forfeit. Oh, what needless grief we bear. Bakit? Kasi hindi lang natin nakakalimutan, kundi madalas pinipili pa nating talikuran yung katotohanan na yung Diyos na tumawag sa atin ay dinidinig tayo sa bawat pagkakataon na tayo tumatawag sa Kanya. It is not the case that God fails to hear us. The failure is always on our part. We fail to remember God's faithfulness. And because of that, we fail to cherish our tremendous privilege to call upon Him. And we forget that He is the God who has always been there for us. Yes, even in those times of trouble. Ang kagandahan doon mga kapatid, sa verse 4, dahil sa admonition na ito, alang-alang sa pangako ng Diyos, yung solemn preparation na yon, ang naging tugon na proper submission
all that belongs to Jacob's household, ano kanilang ginawa? Sa verse 4, so they gave to Jacob all the foreign gods that they had and the rings that were in their ears. Jacob hid them under the terebinth tree that was near Shechem. Ang daling sabihin, sige, ito yung mga images. No? Ito yung mga Diyos-Diyosa namin. Pero itong earrings na to, ano to? This is for my what? Ornament. Kaya lang, yung mga earrings na yon or rings na yon, na ginawa lang earrings, ay representation ng gods ng Shechemites and serving as amulets. Nakagandahan doon, sila'y tumugon with proper submission. They did not keep anything to themselves, but surrendered them all to Jacob, hence surrendering them to God. And Jacob responded by burying them under that tree near Shechem. Kagandahan doon, to bury those false gods and those amulets is to bury the abominable practice of idolatry. Ang problema sa atin mga kapatid, lagi tayong may dalang pala. Di ba? Lagi tayong may dalang pala eh. Sabi nga ni Oli, instruction worker to. It's because sa inyo gusto magpastor, tama, instruction worker. Yung trabaho ng pastor. Pero kadalasan sa atin, no? Lagi tayong may dalang pala. Pilit natin hinuhukay yung mga false kasi dapat nakalibing na. Hindi lahat ng pinagpapala. Diba? Hindi lahat ng pinagpapala ay masaya. Bakit? Sarili natin, pinagpapala natin. Pinapala natin, hinuhukay natin. Pabalik itong mga false gods na ito. Pero hindi ito yung pagkatawag sa atin. The Lord reminds us that as we approach Him, we worship Him, it must be done with solemn preparation. And how is it done? Remember His faithfulness to us. Remember His grace, mercy, love, kindness, loving kindness, compassion, His promises, fulfilled in every way through our Lord and Savior Jesus Christ. Let us continue. Iwan na po natin itong first point, makakahinga na kayo. Second point, steadfast protection. Ano nangyari? Dahil naisakatuparan ng solemn preparation na ito, naisakatuparan din yung kanilang pag-alis sa Shechem, verse 5 hanggang 8, makikita natin, sa kanilang paglalakbay, ano nangyari? Yung steadfast protection ng Diyos ang ibinigay sa kanila. Hindi sinabi ng Diyos, sabi natin 12 years kayong nagtago ng foreign gods, tingnan natin. Hindi ganun. As they journeyed, para ma-fulfill yung pangako ng Diyos sa kanila, kay Jacob, sa buong household, anong ginawa? Yung pag-iingat ng Diyos. Tandaan natin yung puot ng mga tao sa Shechem na naandun laban sa mga anak ni Jacob at laban sa kanya. It's a threat to his existence. And of course, yung bagay na yun, hindi lamang nanatili sa Shechem. But dumalo yun to the cities round about. The nations round about. Ngunit ang kagandahan doon mga kapatid, sa kanilang paglalakbay, nandun yung steadfast. Nandun yung watchful, vigilant, yung steady na protection ng Diyos sa kanila. Kaya makita natin sa verse 5, walang anumang kingdom or nation na nakapag-inflict ng punishment sa kanila o nakahinder sa kanila, sa halip sila'y nakarating dun sa lugar ng Luz. Yun yung dating pangalan ng lugar na yon na tinawag ni Jacob bilang Bethel, meaning the house of God. At nasaan ito? Sa land of Canaan. And what is Canaan? The typical promised land. At hindi lang si Jacob nakarating, but all who belong to him. Ang kagandahan mga kapatid, hindi lamang iningatan ng Diyos si Jacob at ang kanyang buong pamilya at kanyang buong household sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na lisanin yung Shechem.
Sa halip, iningatan din ng Diyos si Jacob at ang kanyang buong household, lahat ng kanyang ari-arian, laban sa mga kingdoms or nations or cities na nakapalibot sa lugar na kanilang tatahakin, nang sa gayon sila ay tunay na makarating sa Bethel. Kaya sa verse 7, ang ganda nangyari. Makita natin, natupad ni Jacob yung kanyang vow of thanksgiving. And there he built an altar and called the place El Bethel, God, the house of God. Because there God had revealed himself to him when he fled from his brother. Nandun yung pag-alala. No more mincing of words. Hindi maliwanag. Ito yung lugar kung saan nagpakita ang Diyos sa akin. Pinagtibay yung kanyang pangako. Kaya hanggang ngayon naririto. Hanggang ngayon ay nasusustain or preserve si Jacob. Gayunpaman, pagdating sa verse 8, maikli lamang tong second point mga kapatid. Pagdating sa verse 8, makita natin si Deborah na nurse ng kanyang nanay na si Rebecca. And mind you, naunang namatay yung kanyang nanay na si Rebecca, pero she was survived by her nurse by the name of Deborah. At si Deborah ay kasama ni Jacob. Pero sa kanilang paglalakbay, no, sa kanilang pag-abot sa lugar, no, ng Bethel, ay doon na yung kanyang kinahantungan, she drew her final breath. In other words, she died kasama si Jacob sa journey pabalik sa Bethel. Hindi natin mabigyan ng buong-buong paliwanag paano nangyari na yung nurse ng nanay ni Jacob, yung nurse ni Rebecca na si Deborah, ay kasama ni Jacob. Maraming ilang commentators nagpapaliwanag na perhaps this or that. No? But one thing that we can think of ay si Deborah being named and being given this honor na sa kanyang death at burial, ay maaari nating makonclude na si Deborah ay gano'n na lamang yung naging pagpapahalaga ni Jacob sa kanya at ng kanyang household, na kahit pa siya'y quote-unquote servant o nurse ng kanyang nanay, ay siya'y kinilala at binigyan ng ganong parangal. Maaring gano'n na lamang yung pag-ibig niya kay Jacob simula ng kanyang pagkabata. Siya'y nag-alaga kay Jacob. At nung nalaman ni Deborah yung paglisan ni Jacob mula sa Canaan papunta sa Haran, it is probable that Deborah went with Jacob. Kung anumang eksaktong bahagi ng journey na yun, na mahabang taon na yun, ay tumungo si Deborah patungo kay Jacob. Now, kung malinaw sa atin na sa biyaya ng Diyos, yung Diyos na kinilala ni Jacob ay siya rin Diyos na kinilala ni Deborah, belonging to Jacob's household. Ang kagandahan nito mga kapatid, Deborah died and was buried in the typical and earthly Bethel for her to rise into the true and heavenly Bethel. Maring si Deborah ay namatay, ang nalibing dun sa typical or earthly na Bethel. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, belonging to Jacob's household, she rose into the true and heavenly Bethel in the presence of God. I remember itong kwento ni Fanny Crosby. Fanny Crosby, she was the writer of several famous hymns. If I remember correctly, she was born blind, and you don't wish blindness to anybody. We understand how hard it is for someone to be born blind or to suffer blindness. No, hindi madali. Pero nung tinanong si Fanny Crosby if there's something that she could ask of the Lord, ano yun? Of course, everybody is expecting that her sight would be given to her or that her sight would be restored. Pero sabi niya, she's thankful unto the Lord for the blindness. No? Bakit?
In that moment that her sight will be restored, the first person that she would see is Jesus Christ himself. And that is nothing but true gratefulness to the God who has done everything for our salvation. At ganoon lang tayo tinitiyak ng Diyos ng kanyang pagliligtas na ipinangako sa atin na tinupad nga ng ating Panginoong Kristo ay hindi mananakaw sa atin, hindi mawawala. Bakit? Nandun yung steadfast protection ng Diyos para sa atin. Tayo makapagpapatunay na hindi man tayo traveling semi-nomadic, no, dala natin yung buong household natin, no, ang pag-iingat ng Diyos narito sa akin sa Caloocan nito. Kailangan ng protection talaga sa Caloocan na ito, no? Hindi man tayo gaya nito, nadala natin ating tupa, kambing, lahat ng ating ari-arian, lahat ng ating buong household, mga anak, mga apo. Makakaasa tayo that wherever God has placed us, God protects us steadfastly. He protects us from the world. He protects us from Satan. He protects us from ourselves. And how does He do that? God refreshes our hearts and our minds with the gospel of His grace through our Lord and Savior, Jesus Christ. Ay makita natin yung pag-iingat ng Diyos kay Jacob sa kanyang buong household. Narito, para saan? Para matupad yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, para sa kalulatian ng Diyos at sa kabutihan ni Jacob ng kanyang buong household. Kaya naman, as we head to our third and last point, makita natin sa verses 9 to 15, pagkatapos na maganap ang mga bagay nito, ano nangyari? Verse 9, God appeared to Jacob again when he came from Padan Aram and blessed him. Pagpapala yung hatid ng Diyos kay Jacob sa muling pagpapakita niya kay Jacob. Ano sabi? Ang pangalan mo ay Jacob, ikay mandaraya. Dinaya mo tatay mo, dinaya mo kapatid mo, dinaya mo sarili mo, dinaya mo rin si Laban. Ano sabi ng Panginoon? Hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel. Naalala natin, when Jacob wrestled with that mysterious man, the angel of the Lord, ba, nandun yung pagpapala that his name was changed from Jacob to Israel. Bakit? Not only that he wrestled with God, but God, by His condescending grace, has promised Jacob that he will rule. He will rule. Meaning that God's promise to Abraham, to Isaac, and to Jacob will be fulfilled no matter what happens to him. Sabi dito, but Israel shall be your name. Bakit? So he called his name Israel. This prepares the readers, the Israelites, and even us, no, dun sa katuparan ng pangako ng verse 11. And God said to him, I am God Almighty, be fruitful and multiply. A nation. Ibig sabihin, hindi lamang pamilya, hindi lamang household, but a mighty nation and a company of nations shall come from you. And kings shall come from your own body. This prepares the readers dun sa existence ng Israel, not because they are great in number, not because they are mighty, but God set them or chose them to be the apple of His eye because of His promise to their forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Pero pansin niyo yung sinasabi dito, no? Yung pinaka-importante dito, I am God Almighty. Sa pag-ratify at pag-renew ng Diyos ng covenant nito kay Jacob, maliwanag sinabi ng Panginoon, siya, si El Shaddai. Ibig sabihin, I am the Almighty. I am the self-existent, self-sufficient God. Makakaasa ka na kung ano aking sinabi, sa tamang panahon na aking tinakda, ito'y magaganap. At lahat ng kailangan mo, ipagkakaloob ko.
kung paanong ginawa ko ito sa iyong ama na si Abraham at si Isaac. Kadalasan sa ating buhay, mga kapatid, pilit nating ikinakabit yung title na ito sa ating mga sarili. Hindi ba? Minsan, pag may nagagawa ko maganda para sa aming anak, tinatanong, ano ba pangalan ng tatay mo? Uh, only to feed my ego. No? But we do that, if not all the time, most of the time. No? Ano mga appellation ang kinakabit natin sa ating pangalan to boost our ego or confidence, only to find ourselves foolishly trusting in imaginary things fabricated by our minds. Pero hindi yun ang solusyon. Anong solusyon? Alalahanan natin kung sino ang Diyos. He is the God Almighty. Alam ko medyo may hesitation tayo bilang Pilipino sa paggamit ng salitang El Shaddai. Bakit? Dahil sa mga tampalasang ito. No? Ay, ano ka, El Shaddai ka? Hindi ako. Ang Diyos. Diba? Hindi ako. Ang Diyos yun. Ang sabihin, El Shaddai ay ano? God Almighty. Diba? Sa kumatin, El Shaddai? Hindi. Diba, mga ganong grupo kasi dito sa Pilipinas. Napahamak, hindi ba? Pero wag tayong mangimi. Gamitin natin ang salitang yun dahil yun yung pangalan na itinakda din ng Panginoon sa kanyang sarili. Bigkasin natin, o aming Diyos, El Shaddai. Kami tumatawag sa iyo. Bakit? Yung salitang yun, ay ano, ibig sabihin, makapangyarihan sa lahat. Pag ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ibig sabihin, anumang kapangyarihan na nakikita ng kanyang creation ay derivative lang. If God is the God Almighty, anumang strength o might na meron tayo, hindi yun ano eh. Hindi yun perpetual. Mana pa, ephemeral. Temporal. Archetypal. Derivative. Ang gandang paalala, no? Hindi yung, no, meron tong blasphemous na movie, Bruce Almighty. No, hindi ka almighty. Yung Field of Grace Reformed Church, hindi almighty. Ikaw hindi. Lalo na ako. Almighty. Yan. Diba? Konti na lang, mas dadami na yung puting buhok sa aking balbas. Ang Diyos lamang yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya anong magiging pangamba natin? Now, when I ask that question, it doesn't mean hindi legitimate yung mga ating mga nararanasan. Ako bilang individual, bilang mag-asawa, bilang pamilya, we're going through all sorts of these things. At kayo din naman. Pero ano yung ating kalakasan? Ano yung ating patnubay? Ano yung kapanatagan natin? The God whom we worship, the God whom we call unto, the God who always hears us, the God who is always there for us, is the God Almighty. Kaya, ganun man ka-formidable, pinipresent ni Satanas ang kanyang sarili at ang mundo na ito laban sa atin. Anong ating awit? A mighty fortress is our God. Dito mga kapatid, I am God Almighty. Yun yung dahilan kung bakit matutupad yung mga pangako nito. Itong covenant ng Diyos na ni-establish, ni-ratify, ni-renew, if you may say, kay Jacob. Kalakip doon yung ano, yung pag-rule ni Jacob, yung fulfillment ng mga pangako na ito, kay Abraham, kay Isaac, at maging kanilang pag-occupy ng land na pinangako ng Diyos. Kaya sa verse 13, ano nangyari? Then God went up from him in the place where he had spoken with him. Verse 14 and 15, tapusin natin mga kapatid. Ano nangyari? Nakapagpatuloy pa si Jacob na ano? To set up that pillar in the place. Ibig sabihin, dambana, yung altar. At ang kanyang ginawa, he poured out the drink offering on it and poured oil on it. Bakit? What happened here
is an act of worship to the God who is worthy to receive all the praise and adoration of His people, of His children. As verse 15, it is concluded in this way. So Jacob called the name of the place where God had spoken with him, Bethel, the house of God. Na huwag niyong subukan na humanap ng lugar sa Caloocan. Ano kaya yung pwede kong lagawan ng dambana rito? Hindi. Bakit? Nasaan man tayo, ang ultimate fulfillment sa naganap dito ay ang ating Panginoong Kristo. That through what He has accomplished on the cross, what He has finished through His sacrifice on the cross, what is that promise that we can hold on to? All who belongs to Him, all the children of God redeemed from their sins because of the precious blood of the Lord Jesus Christ that was shed on the cross. They are the household of God. The church, the inaugurated new creation. Kaya nga kahit nagsimula tayo doon sa Ridgewood, sa Regasco, taas dito, kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, no? Tundingin ng Panginoon aking dalangin sa Casa Milan, kahit saan. Of course, sa PSA Kamanaba, no? It matters, no? Hindi ma-approve yung aking lisensya ng pagkasal kung nandun pa rin tayo. Pero kahit saan tayo dalhin, makakaasa tayo na ano? God hears us. God is with us. God cares for us. God sustains us. God preserves us. God corrects us. God refines us. He refreshes us. He restores us. He prepares us for the glory that He promised to us, that our Lord and Savior Jesus Christ shall bring with Him in His return in that day that the Lord has appointed. Kaya ang ganda nga ng pangako ng Panginoon sa ating mga kapatid. Hindi dahil sa anumang intrinsic worth or merit sa ating sarili, kundi dahil kay Kristo Jesus. Na ultimate fulfillment ng pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Anong sabi? Isaiah 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God." Sino yung Diyos na yun? Almighty. I will strengthen you. I will help you. It's not the case that God helps those who help themselves. That's Roman Catholic Popish doctrine. God helps those who cannot really help themselves. And thanks be to God, we are in that classification. We are in that category. And any strength that you imagine, any strength of your own that you imagine, through which you may help yourself, God strips us. God strips those things away from us. Ang sa gayon, may direct yung ating mata sa Kanya lamang. Ito pa maganda. Isaiah 65 verse 24. Kaya masasabi natin to the God who hears us. Isaiah 65 verse 24, "Before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear." Isipin yun. Hindi dahil sa karangyaan ng mga salitang sinasabi natin. Hindi sa dami ng mga sinasabi natin. Kaya dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. It is because of the Lord Jesus Christ, the head of the church, our Savior, the promised seed, our elder brother, a great high priest, our mediator to the Father. Through Him, we are assured na bago pa nga natin gawin yung pagtawag sa Diyos, tayo sinasagot niya na. Hindi pa nga tapos yung ating sinasabi. Dinidinig ng Diyos sa ating dalangin. Hindi kahit pa nga, dahil sa ating marubdob na higbi, dahil sa ating mga dalamhati, hindi tayo maintindihan ng mga tao na kapaligid sa ating pinapanalangin. Pero ina-assure tayo ng Diyos, God hears us. Romans 8:26. Bakit? Balikan natin yung nangyari dito, lalo sa ating first point. Nandun yung command.
Get rid of yourselves of any foreign gods. Purify yourselves, change your garments as their solemn preparation to worship God. Ang kagandahan, mga kapatid, by the sheer grace of God for us in Jesus Christ through His gospel, no? Pinapaunawa sa atin only through Jesus Christ that we are purified from the uncleanness of our sins, that our garments of filthy rags are replaced with the righteousness of Christ, that we are turned away from idolatry, that we may worship the only one true God in spirit and in truth, that we may fulfill our vows of thanksgiving for the redemption, forgiveness, new life, peace, glory, assurance, preservation, name it. We have it. Bakit? Anong sabi ng Diyos? God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places for the sake and through the merit of our Lord and Savior Jesus Christ. Ano pang kailangan nyo? Ano pang kailangan natin para ma-assure tayo na yung Diyos nating tinatawagan, yun yung Diyos na dumidinig sa atin. Yung Diyos natin pinagkakatiwalaan, yun yung Diyos na lagi nating kasama. Anong dahilan? Pag-ibig ng Diyos. God loves us. God loves us so much. He cares for us. And God will never be frustrated in fulfilling His promise to His children, to all whom He has united with His Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya anong dapat natin maging tugon? Yaman din lamang na sa tuwi-tuwi na pinananariwa ng Diyos sa ating puso't isipan. God refreshes our hearts and our minds with the truth that we are His dearly beloved children through our Lord and Savior Jesus Christ. Let it be the response of our hearts that we fulfill our vows of thanksgiving. Not because we're trying to earn God's favor, but because we have already been favored by the Lord. And there's no further evidence or proof that we need because we have our Lord and Savior Jesus Christ. Makakaasa tayo ng Diyos ay dinidinig tayo. Dahil nung tumawag si Kristo Jesus, Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Hindi siya dininig ng Diyos Ama. Sa pagkakataong yun, upang ipakita na dininig ng Diyos Ama ang dalangin na ating Panginoon Kristo. So we can see in John chapter 17. For what? For our sake. For our salvation. That we may worship Him forever and a day. To dwell in His house forever. Kaya ang tanging tugon, mga kapatid, as dearly beloved children to our Savior, Lord Jesus Christ, let us not forget, but by God's grace, let us fulfill our vows of thanksgiving unto God. Why? Because He is the God Almighty who never forgets to hear us, and He never fails to keep us in His covenant promises for us to dwell in His house forever. Let us pray.